Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sinansian, na nakatali ng magical rope, nang mapag-akit, Lord Demon, ito eh. Habang sumasandal siya pasulong, namumula, idinagdag niya, angkop ba talaga ito? Pinunasan ni Bai Qingling ang pawis sa kanyang noo at mumiti sa kanyang sarili. Ang demonic rope na ito ay isang regalong inialok ni Murong Qi pagkatapos malutas ang insidente sa Black Moon City. Tinignan niya ang malaki, malambot na likuran ni Lin Xianxian at patuloy na nag-isip, kapag nakatali na si Lin Xianxian nito, wala na siyang pagkakataong sumipsip ng aking innate demonic energy. Sinabi ng mapag-akit ni Lin Xianxian, ang iyong mga kagustuhan ay talagang outrageous. Kahit ako nahihirapang hindi, namumukaw lang ako sa novelty. Tiningnan niya ang chiseled body ni Bai Qingling at nag-isip sa kanyang sarili, nagsisimula sa ganitong uri ng pagbibiro, kung ano ang susunod ay siguradong wild. Ang katawang ito ang masculine aura na ito kasama ko na. Matatag na sinabi ni Bai Qingling, tama na. Isuot mo ulit ang iyong mga damit. Ang hitsurang ito ay hindi angkop. Nagulat at nalito si Lin Xianxian, nagtanong, ha? Bakit? Hindi ba dapat lalo tayong nagiging malapit? Inihagis ni Bai Qingling ang kanyang mga damit patungo sa kanya at sinabi, ikaw hindi karapat-dapat. Tumingala ng disappointed si Lin Xianxian at nag-isip, tinanggihan niya ako. Pagkatapos hindi ko na kailangang mawala ang aking purity, ni maramdaman ang guilt sa aking royal brother o kay brother Xiao Chen. Ngunit sa kasong iyon, ano ang mangyayari sa plano ni Master? Paano natin matatalo ang Demon Lord na ito? Bigla sumabog ang pinto. Sumigaw si Lin Mo Xianxian. Nakatali pa rin ang magical rope, lumingon si Lin Xianxian. Nagulat si Lin Mo nang makita si Lin Xianxian kasama si Bai Qingling. Sumigaw siya, matandang demonyong Bai. Lakas ng loob mong dumisan ang purity ng aking ikasyam na kapatid. Pinagtutulungan ang mga mata kay Bai Qingling, ipinahayag niya, ngayon inilabas niya ang kanyang espada. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, iyon ba ang divine light ng Nine Profound Imperial Sword? Hindi ko nga maasikaso na buksan ang aking mga mata para doon. Sinabi ni Jitaime, ikatlong prinsipe, huminto ka agad. Sinabi ni Lin Xianxian, Royal Brother, huwag kang maging disrespectful. Hinawakan nila si Lin Mo. Patuloy ni Lin Xianxian, huwag kang magpakita ng disrespect kay Lord Demon. Si Lord Demon hindi pa niya dinidefile ang aking chastity. Galit na sinabi ni Lin Mo, ikasyam na kapatid, ikaw, ipinagtatanggol mo ang demonyong iyon. Bigla, siya ay sumuka ng dugo sa gulat at sinabi, hindi. Lumakad si Bai Qingling patungo kay Lin Mo at sinabi, Lin Mo, di ba? Panoorin mong mabuti, ganito ang tamang paggamit kay Lin Xianxian. Bigla niyang hinawakan ang maliliit, malambot na baywang ni Lin Xianxian at hinila siyang malapit, pinipress ang kanyang malaki, malambot na dibdib laban sa kanyang muskular na. Sinabi niya, maliit na prinsesa, alam mo na ang gagawin, di ba? Sinabi ni Lin Xianxian, hindi mo gusto na may mangyaring masama sa iyong royal brother, di ba? Galit na ngiti si Lin Mo at sumigaw, Bai Qingling. Alisin mo ang iyong maruming mga kamay. Huwag mong hawakan ang aking ikasyam na kapatid. Itinuro niya ang kanyang espada kay Bai Qingling at Lin Xianxian. Sinabi ni Jitaime, ikatlong prinsip. Lord Demon Bai Qingling. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ito maaaring payagan. Sinabi ni Bai Qingling, J-brother, umalis ka. Hindi ito ang iyong concern. Bigla niyang hinawakan ang maliliit, malambot na baba ni Lin Xianxian, itinaas siya, at ninakaw ang kanyang first kiss. Habang hinalikan si Lin Xianxian at hawak ang isang dakot ng kanyang malambot na likuran, seryosong tinitigan ni Bai Qingling ang mga mata ni Lin Mo at sinabi, ibinigay siya sa akin. Gagawin ko sa kanya ang gusto ko. Walang sinuman ang may karapatang makialam. Nagulat si Lin Mo, nag-isip sa kanyang sarili, ikasyam. Ang kapatid na sinumpaan kong protektahan habang buhay ngayon ay publikong hinihiya ng demonyong iyon. Bigla siyang nagalit at sumugod kay Bai Qingling, sumisigaw, Bai King Ling, papatayin kita. Bigla, huminto siya sa gulat nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Lin Xianxian habang masidhing hinalikan si Bai Qingling. Inihulog ni Lin Mo ang kanyang espada at sinabi, Lin Xianxian, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Bakit mo kusang lulubog sa ganitong kadustaan? Bakit hindi mo ako sasagutin? Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, tumulo ang sipon mula sa kanyang bibig, at patuloy niyang sinabi,
kahit na nagsinungaling ka, sinabing lahat ay para sa show. Yumakap si Lin Xianxian kay Bai Qingling habang masidhing hinalikan siya, na nag-iwan kay Lin Mo na frozen sa lugar. Sumuka siya ng dugo mula sa gulat at sinabi, hindi. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Inasikaso siya ni Jita Imei at inutusan ang mga alipin, may tao. Ihatid ang ikatlong prinsipe sa guest hall para walang sinumang pinapayagang manatili dito. Si Lord Demon Bai Qingling ay may mga bagay na dapat asikasuhin. Dinala ni Jita Imei at isang alipin palabas si Lin Mo. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, Lin Mo, tulad ng sa original na setup, mayroon kang improper thoughts patungo sa iyong sariling kapatid. Kung hindi, paano ito nangyari? Tahimik na nag-isip si Lin Xianxian, pasensya na, Royal Brother, wala nang magagawa si Xianxian. Ibinuka niya ang kanyang mga binti habang nasa sahig at patuloy na nagbulong sa kanyang sarili. Ang grand plan ni Master ay hindi dapat mabigo. Kailangang hintayin ni Xianxian ang tamang sandali para sirain ang kapangyarihan ng demonyong ito. Habang tahimik na nakaupo si Lin Xianxian, sinabi ni Bai Qingling, ipinagtanggol mo lang ako sa harap ni Lin Mo. Kaya ginagantihan kita. Ngayon umalis ka. Ang mga masunuring aso lang ang nakakakuha ng gantimpala. Nauunawa. Sumunod si Lin Xianxian, lumakad sa apat na paa, at nang mapag-akit na sinabi. Sisilbi si Xianxian ng buong puso, nagsusumikap na kumita ng pabor ng kanyang master. Sa Shoyu City, mansyon ng Lord, hinawakan ni Shen Xinger ang tubig gamit ang kanyang perpektong mga paa at sinabi, naku, ano ang masaya sa mga banquet anyway. Napakaboring na mag-isa. Habang naglalaro siya sa tubig, dumating si Han Jinyang at sinabi, narinig kong si Queen Yin ay lumipat mag-isa sa palasyo sa Shoyu City. Hulaan ko umalis na rin ng tahimik ang iyong master. Nabuo ang mga luha ni Shen Xinger habang sinasabi, kaya master hindi, bakit hindi pa siya pumunta para makita si Xinger? Nakalimutan na ba niya si Xinger, pinaplano bang iwanan siya? Sinabi ni Han Jinyang, genye. Kung kayang iwanan niya ang isang bata at magandang disipulo, tulad mo, hindi na iisipin ng bulok na lalaking iyon ang isang tulad ko bilang kanya. Sinabi ni Shen Xinger, maliwanag, kusang ginawa ni Xinger, maliwanag, tuwing gabi ay tumataka si Xinger papunta sa kaman. Sumigaw si Han Jinyang, tumahimik ka. Ayaw kong marinig ito. Bigla, isang malaking paa ang tumapak sa lupa habang isang masibong babae ang lumakad sa malapit. Nalito si Shen Xinger, sinabi, sino-sino yon? Sinabi ni Han Jinyang, si Ximen Wuhen, sect leader ng Joy Sect. Demonic title, Great Joy Bodhisattva. Sinabi ni Shen Xinger, sect leader ng Joy. Pinatay ni Xinger at Master Sixurui sa Wujin City, at siya ang kanyang anak. Isinara ni Han Jinyang ang maliliit, malambot na labi ni Shen Xinger at sinabi, tumigil ka na. May death wish ka ba? Dahil isa sa mga top leaders ng 8 demonic sects ay narito na, hindi ko na maaaring sayangin ang oras sa'yo. Mag-ingat ka. Bantayan mo ang iyong mga salita at galaw. Makalipas ang ilang sandali, tiningnan ni Shen Xinger ang distansya at sinabi, naku, wala na si Master, wala talagang mood si Xinger para sa kalokohan. Bigla, napansin niya ang isang tao at sinabi ng nalito. Isang figura ang lumitaw sa distansya. Sinabi niya, sino? Ang figurang iyon ay tiyak na hindi mula sa Joy Sect. Maaaring talaga si Sister Lixu. Ngunit mahal na mahal ni Sister Lixu si Xinger. Kung siya ito, tiyak na magpapakita siya. Sino kaya? Bakit si Xinger ang bobo at hindi makahula? Dumating si Bai Qingling, lumalakad sa tubig, at sinabi, sino ang pinagmumumbling ni Xinger? Nagulat si Shen Xinger. Sinabi ni Bai Qingling, maaaring isang talented young man mula sa ibang demonic sect. Tinitigan ni Shen Xinger si Bai Qingling at agad na tumalon para yakapin siya, sumisigaw, Master. Paano mag-iisip si Xinger ng ibang lalaki bukod kay Master? Sinabi ni Bai Qingling, Xinger, ngayon ay hindi ang oras para mag-space out. Namula si Shen Xinger habang pinipress ang kanyang malaki, malambot na dibdib laban kay Bai Qingling. Hinawakan ni Bai Qingling ang kanyang maliliit na mukha at sinabi, ayon sa aking divination, maaaring mayroong isang malaking disaster sa Shoyu City ngayong gabi. Mula ngayon, kailangan mong manatili sa aking tabi sa lahat ng oras. Walang paglalakad-lakad. Nauunawaan mo ba? Sinabi ni Shen Xinger, Inman. Nauunawaan ni Xinger. Kahit ano ang mangyari, hindi na muling maghihiwalay si Xinger kay Master.
Habang hinalikan niya ang mga pisngi ni Bai Qingling, sinabi ni Shen Xing'er, "O tama, Master, habang wala ka, patuloy na iniisip ni Xing'er kung paano ka mapapasama." Inalis ni Shen Xing'er ang kanyang mga damit at lumakad patungo sa tubig. Masayang sinabi niya, "Tingnan mo ito, paano?" Habang ipinapakita niya ang kanyang bagong bathing suit, umubo ng dugo si Bai Qingling habang tinitingnan ang kanyang sexy na figura at nagbulong sa kanyang sarili, depende sa okasyon. Sa liwanag ng araw, may mga taong dumarating at umaalis, maaaring isipin ng isang tao na lumipat ako sa Joy Sect. Sa distansya, pinagmamasdan ni Feng Lixie sina Bai Qingling at Shen Xing'er na magkasama. Sinabi ni Feng Lixie, "Master, maliit na junior si... Pareho ninyo akong binigo ng husto. Hindi ko kailanman na-imagine na gagalaw talaga ang lalaking iyon kay Xing'er. Hindi ko inakala na mahuhulog si Xing'er para sa lalaking iyon. Bilang senior sister, kilala ko siya ng husto. Alam ko kung anong uri ng tao siya. Talagang nakakasuka." Habang may mga insektong gumagapang sa kanyang katawan noong bata pa siya. Makalipas ang ilang sandali, isang matabang babae ang naglaro sa isang maganda, muskular, blonde boy at sinabi, "Lakas ng loob ng bulok na lalaking lumaban. Ang pampamper sa amin ng mga little fairies ang iyong pinakamalaking kapalaran." Ang kanyang mas matabang kaibigan ay naglaro rin sa isa pang magandang lalaki at sinabi, "Walang ganitong sitwasyon na natatalo ang lalaki. Mga ladies, gumamit ng puwersa." Inabot ni Ximen Wuhen ang isang tasa kay Ren Qianfan at sinabi, "Hallmaster Ren, dito po." Nakatitig ng walang muwang sa distansya si Ren Qianfan. Sinabi ni Ximen Wuhen, "Maikli ang buhay, sundin ang kasiyahan." Habang bilang Joy Sect leader, si Ximen Wuhen ay naglaro kay Ren Qianfan. Sa distansya, sinabi ng isang lalaki, "Hey hey." Ang Hallmaster Ren mula sa Kangming Sect ay naloko papunta sa private room ng Great Joy Bodhisattva. Sinabi ng kanyang kaibigan, bakit hindi lumaban si Hallmaster Ren? At ang kanyang asawa ay nakaupo lang doon na walang ginagawa. Nagbulong si Han Jinyang sa kanyang sarili, ang eunuch na yon ay tulad ng isang salted fish ngayon. Tunay bang lumubog siya sa ganitong depravity? Habang pumasok si Ximen Wuhen sa isang kwarto kasama si Ren Qianfan, biglang dumating si Bai Qingling. Tiningnan siya ni Han Jinyang. Hinila ni Bai Qingling ang isang upuan at sinabi, "Mukhang sobrang nalasing na si Madam." Sinabi ni Han Jinyang, "Ikaw napakababa mong tao, hindi ka rin ba narito para manood ng show?" Pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang tasa at sinabi, "O marahil, tulad ng huling beses sa Wujin City, may isa pang deadly trap na inihanda ni JT." Sinabi ni Bai Qingling, "Hindi ganoon kasimple, ngayon ay 10 beses na mas mapanganib kaysa dati." Bigla, isang matabang babae ang tumakbo ng mabagal, pawis na pawis, at sumigaw, "Murder! May pinatay! Sect leader! Ang Great Joy Bodhisattva ay patay." Habang nagulat si Han Jinyang, patuloy na sumipsip ng kanyang tasa ng alak si Bai Qingling. Nalito at nagulat si Han Jinyang, sinabi, "Pinatay ang Great Joy Bodhisattva. Sino ang gumawa?" Nagsimula siyang magpawis. Tumugon si Bai Qingling, "Ito ay simula pa lang. Pumunta sa Yin Empress Palace sa southern suburbs ng Shoyu City at ligtas ka." Biglang lumitaw si Ren Qianfan at sumigaw, "Mga baliw! Lahat baliw! Kailan ka dumating?" "Tama, baliw din ako." Sinabi ni Han Jinyang, ang demonic mastermind na yon ay hindi kayang mag-possess kay Hallmaster Ren, nagulo lang niya ang kanyang isip para lumikha ng pagkakataong tumakas. Tumugon si Bai Qingling, babalik siya sa normal sa lalong madaling panahon. Huwag mag-alala. Kung tungkol sa susunod na target na dapat narito na sila. Sa ibang eksena sa marketplace ng Shoyu City, sinabi ni Tantay Linging, "Hongyi, ikaw na ngayon ang sect leader. Ang pagpunta dito ng ganito kabiglaan ay maaaring," pinutol ni Hongyi, "ang sect ay pinamamahalaan ng Holy Maiden, at ang Shoyu City ay binabantayan ng Godfather. Walang kailangang ikabahala." Sinikipan ni Tantay Linging ang kanyang mga mata at nagtanong, "Kaya talagang iniisip mo ng husto ang isang lalaki?" Namula si Hongyi at sinabi, ano ang ibig mong sabihin, iniisip ang isang lalaki? Iyon ang aking Godfather." Nalito si Tantay Linging, tumingin sa paligid. "Ha? Bakit napaka-dense ng corpse evil aura sa lungsod na ito? Mayroon pang ang bakas ng isang kakaibang formation dito." Idinagdag niya, "Nakalock ako ni Master sa Formation Palace ng Yuluo Hall simula pagkabata, kaya ang aking soul blood ay matagal nang pamilyar sa karamihan ng mga formation sa mundo.
Natatakot ako, sakaling ito sa marketplace, mayroong 3 killing formations na lihim na inilatag. Lumingon siya kay Yehongi at patuloy, pupunta akong hanapin si Master at Singer para ipaalam sa kanila na umatras. Hongi, tumakas ka muna sa lungsod. Kung may mangyari, kontakin mo ako sa pamamagitan ng Spirit Jade. Nakuha mo ba? Namula ulit si Yehongi, malumanay na sinabi, sige. Ito ang ikaw na nakikilala ko, ang aking minamahal na Sister Lingin. Habang napansin ni Tantay Linging ang isang anino na tumatakbo sa distansya, sumigaw siya, Senior Sister. Sinundan niya ang figura. Sister Lexu. Hindi kita malilibangan. Hintay, may sasabihin ako sa iyo. Iniiwasan mo ba ako? Narinig mo ba ang lahat kamakailan? Naging mapakiusap ang kanyang tono. Ngunit si Master ay hindi na katulad ng dati ngayon, hindi. Tayo ang hindi talaga nakakita sa kanya. Bumalik ka muna. Makita mo si Master minsan at mauunawaan mo. Lumingon si Feng Lixu ng may ngiti at sinabi, hehehe. Anong catch na direktang nahulog sa aking mga kamay? Akala ko kailangan kong maghintay ng ilang araw pa, ngunit isang buhay na water element soul ang direktang nag-deliver sa akin. Ama, kung matapos ko ng maaga ang gawain, gagantimpalaan mo ba ako ng maayos, Yuying? Nagulat si Tanta Ilinging, hindi ikaw si Sister Lix. Ang pangalan mo ay Yuying. Ipinagkait ka ba ng isang evil cultivator at ang iyong kaluluwa ay pilit na inihila sa Forbidden Ghost Path? Sinigawan ni Yuying, tumahimik ka. Hindi masama si Ama, mahal niya ako. Tinulungan niya akong kumpletuhin ang isang glorious evolution na naghiwalay sa akin sa mundane world. Inilipad niya ang kanyang mga pakpak at sumigaw, ihandog mo na ang iyong masarap na buhay na kaluluwa, ikaw nagrereklamong matandang bruha. Kalmadong tumugon si Tantay Linging habang inilabas niya ang kanyang gukin at nagsimulang tumugtog ng mga strings, nagpapakawala ng makapangyarihang sound waves na pabagal kay Yu. Kung ito ang Kangming Sect, ang Blood Chef, ay may bagong bisita na, sabi niya. Sumali si Yehongi, inilabas ang kanyang espada. Badhasil! Nagulat si Yuying, ano? Habang ang mga chains ay bumalot sa kanyang buong katawan. Nangisi si Yehongi, ble. Bumagsak ka bago ko pa man mag-exert. Basura! Lumawak ang mga mata ni Yuying. Kenming Sect. Blood Chef. At Sect Leader. Ikaw ang bagong Sect Leader ng Kangming Sect. At siya ay mula sa Yulu Hall. Tumingin siya sa paligid sa lumalaking takot. Sa kasong iyon maaaring malapit din ang esteemed Bei Kingling Demon Lord. Itinuro ni Yehongi ang kanyang espada patungo kay Yuying. Walang silbi ang makipag-usap sa isang loser ghost tulad mo. Mamatay ka na lang. Hinawakan siya ni Tantay Linging at nagbabala, Hongi, mag-ingat. Nagpapanggap siyang mahina. Ngiti ni Yuying. Kaya nakita na ako. Hehehe, matalim na mga mata. Sa isang bugso ng kapangyarihan, binali niya ang mga chain. Ngunit napapansin ko rin, nasa peak ng core formation stage ka lang. Ihandog mo sa akin ang iyong kaluluwa. Soul seizing technique. Sumugod siya pasulong. Mabilis na tumugtog muli si Tantay Linging ng kanyang gukin. Sumugod ang sound waves at pinatigil si Yuying sa air. Sumigaw si Yuying sa sakit, iimposible. Matagal kong tiniis ang sakit para lang perpekto ang isang atake na malapit sa unity level strength. Paano maaring harangan ako ng isang hamak na Kangming disciple na nasa peak core formation? Hawak ni Tantay Linging ang isang solong string at ipinahayag, hindi ka pa man nakakarating sa Blood Chef's Hall at nagsasalita ka na ng sakit. Ang sakit na tiniis ko ay malamang na 10 beses nang maaari mong isipin. Lamang noon ko na master ang Demon Sound Path na ito, na walang tigil na pinuri ni Bai Kingling Demon Lord mismo. Sumigaw si Yuying, hindi ako naniniwala. Hindi ka man lang ang matandang demonyong iyon na si Ken. Pinagnakawan ko pa nga ang kaluluwa ng matabang bruha mula sa Joy Sect. Sino sa palagay mo ang iyong? Kalmadong inaktibo ni Tantay Linging ang kanyang kasanayan. Song of Departed Souls. Habang strum niya ang kanyang gukin, sumugod ang makapangyarihang sound waves. Nabigla si Yuying, sumigaw, ano ang bagay na ito? Kahit ang mga disipulo ng Yulu Hall ay nag-experiment na ngayon sa ghost arts. Lumitaw ang malalaking spectral hands mula sa lupa at sinunggaban si Yuying, pinaslampa siya sa sahig. Ipinahayag ni Tantay Linging, hindi nangangahulugan na invincible ang walang physical form.
Si Yuying, na napin sa ilalim ng ghostly force, nagpumiglas habang seryosong sinabi ni Tantay Lingyin, magsalita, ano ba talaga ang iyong background? Nahingal si Yuying at sinabi, ako ay isang disipulo ng Evil Extreme Sect, si Yuying. Pinilit ako ng aking ama na manghuli ng mga kaluluwa at umatake sa inyo. Ako ay kawawa, mga ladies, patawarin niyo ako ahihin. Inilabas niya ang kanyang dila ng mapag-akit. Hihi! Bigla, sumugod ang dark energy mula sa kanyang katawan. Bumalag siya ng isang bugso at sumigaw, hindi maganda, hindi ko na kayang magpanggap. Akala mo dahil nabali mo ang aking soul-seizing demon tone sa swerte, matatalo mo ako. Nanaginip ka. Ngayon, ito ang aking tunay na specialty, Thousand Souls Morning Secret Technique. Tikman ang sakit na kumakalaban sa lakas ng isang nascent soul cultivator. Sumugod ang isang alon ng napakalalaking ghostly hands. Nag-flinch si Tantay Lingyin. Hindi gumagana ang aking sound waves. Idinagdag ni Ihongi ng may alarma, kahit ang sword key mula sa Kangming Sword Scripture ay walang silbi. Sumigaw si Tantay Lingyin, Hongi, tumakas ka sa langit ngayon. Seryosong sinabi ni Ihongi, huli na Tumingala siya sa bumababang ghostly pressure. Ang ghost aura ay nasa peak, ito ay pababa. Nagbulong si Tantay Lingyin, Hongi pasensya na wala akong silbi, hindi kita naprotekta. Sinunggaban ni Ihongi ang kanyang malambot na mga kamay at mumiti ng malumanay. Ano ang sinasabi mo? Si Sister Lingyin ay palaging ang aking paboritong tao tulad ng Master. Ngunit kahit ano pa magkasama, itinaas nila ang kanilang mga espada at sumigaw, kahit nasirain ko ang aking sariling divine soul, hindi ko hahayaang kunin niya ang iyong sayo. Pinutok ni Yuying ang isang beam ng dark energy. Isang malaking pagsabog ang sumiklab sa impact, ngunit nang luminaw ang usok, sina Tantay Lingyin at Ihongi ay nakatayo ng walang pinsala. Tumingala si Tantay Lingyin at sinabi, ito ay Nagtanong si Ihongi, si Master ba yon? Sinikipan ni Tantay Lingyin ang kanyang mga mata. Hindi. Kahit na bihira gumamit si Master ng espada, ang kanyang kultibasyon ay lubos na malalim. Ang intent sa likod ng strike na ito ay kulang pa. Tiningnan ni Yuying ang bagong figura at nagtanong, ang taong narito ba ay ang Demon Lord Kingling? Habang sumulong ang figura, kumislap ang mga mata ni Tantay Lingyin. Senior Sister Feng, tumakbo siya at yumakap ng mahigpit sa likuran ng figura. Alam ko ikaw iyon. Kilala agad ni Lingyin ang silhouette na yon. Kalmadong tumugon si Feng Lingsu, huwag mo akong tawaging senior sister. Ikaw ay labis na sentimental at nag-atubili, hindi ka dapat maging disipulo ng Yulu Hall. Nag-flinch si Tantay Lingyin. Senior sister. Itinuro ni Feng Lingsu ang kanyang matalim na mga mata kay Yuying. Hindi nagpapalaki ng freeloaders ang Yulu Hall. Dapat kang bumalik at parusahan, sumigaw si Yuying sa sakit. Yuf! Patuloy ni Feng Lingsu, nahiya ako. Patawarin niyo ang aking incompetence. Lumakad siya pasulong ng mapag-akit na grace, ang kanyang espada ay nagliyab ng apoy. Ang iyong kalaban ngayon ay ang Chief Disciple ng Demon Lord Kingling, Senior Disciple ng Yulu Hall, si Feng Lingsu. Ikinot niya ang kanyang espada, ang mga flames ay umiikot sa paligid ng talim. Nagulat na nagtanong si Ihongi, anong teknik? Tumugon si Tantay Lingyin, ito ang original na divine technique ni Master, Nine Peaks Heaven Burning Art. Kalmadong umupo si Feng Lingsu at sinabi, para itong kultibahin, kailangang tiisin ang walang katapusang pagkakasunog. Ang physical body ay kailangang tiisin ang sakit ng pagkakasunog ng molten flames. Bukod kay Senior Sister at kay Master mismo, maaaring walang ikatlong tao sa mundo ang kayang masterin ito. Nanginginig si Yuying. Fito, ano yon? May seryosong mali. Ang chick na ito ay mas nakakatakot kaysa sa babaeng naglalaro ng zither. Bigla, lumitaw si Feng Lingsu sa likuran ni Yuying. Ano ang tinitingnan mo, little brat? Nagland siya ng isang explosive flaming punch sa likuran ni Yuying. Sumigaw si Yuying, masakit ng husto. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako, talagang nagkamali ako. Sinunggaban ni Feng Lingsu ang mukha ni Yuying at kalmadong sinabi, tigilan mo ang acting. Nakita ko ang lahat ng iyong maliit na tricks kanina. Hindi ka nagsisisi, sumandal siya, ang boses ay tulad ng frost. Na-realize mo lang na mamamatay ka. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito.
Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.